joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Mortals join the happy chorus which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating daily morning devotion. Ako po ang inyong tagapagsalita sa umagang ito, Pastor Fe Marcos Jacinto. Ang ating batayan sa ating devotion ay matatagpuan sa Psalm 149 verse 4. At ganito ang sinasabi niya sa Ingles. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. Gusto ko pong ipinpoint yung word na humility or yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na sabi niya, He crowns the humble. Alam niyo po na ang pinaka magandang asal ng isang tao ay yung merong kapakumbabaan. Ang kapakumbabaan ay isang character traits that take a lot of time, a lot of effort, and a lot to develop. Alam natin na napakahirap maging humble. Yung salitang magpakumbaba. Pero ang Diyos, sinabi niya, He crowns the humble with victory. At alam niyo po ba, na some of the traits na kailangan ng isang lingkod ng Diyos na sumusunod sa Kanya ay kailangang may isang traits ng isang taong mapagpakumbaba ay una, teachable at peace with other people. And a humble person ay he's grateful. Kasi yung isang tao ay nagtatagumpay, masaya siya, and kung masaya siya at nagtagumpay siya, kahit matagumpay siya, dahil meron siyang kapakumbabaan, laging handang humihingi rin siya ng tulong, lalo na kung hindi niya ito kayang gawin. Kahit na magaling ka, handa ka pa rin humingi ng tulong. Yan ang isang characteristic or traits ng isang humble na isang tao. Hindi lamang yun, mga kapatid. A humble person has respect for everyone. Hindi ka mabilis mainis na kahit yung ibang tao sa paligid mo, sa mga kasama mo, ay maraming pagkakamali. But still, pasensyoso ka pa rin. Dahil
ikaw nga ay may pusong mapagpakumbaba. A humble person also is an open to have a deep or having a deep relationship with God. Anong ibig sabihin niyon? Willing siyang magpakumbaba sa harap ng Diyos. Willing siyang magpakumbaba sa harap ng tao, meron man o walang nakakakita sa kanya. Ang kapakumbabaan, sabi ko nga, ay isang karakteristik na napakahirap i-develop, napakahirap gawin. But this character, ang kailangan po natin na gawin, ay even ang ating Panginoong Diyos ay siyang unang nagpakababa, nagpakumbaba, ibinaba niya ang kanyang sarili para sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, kay Kristo, bilang Kristiyano, bilang mga sumusunod sa ating Panginoon, kailangan nating huwag kalimutan ang pagpapakumbaba o yung mapagpakumbabang tao. Because it says, your humility is your crowning glory. Remember this? Your crowning glory is not about the achievement na nakuha natin noong bata pa tayo. It's not about the achievement you have now. It's not the achievement that you have medals, diplomas, at yung pinanggalingan mong eskwelahan na napakataas, or even the degree that we have. Hindi po yan ang ibig sabihin ng pagpapakita ng kapakumbabaan. It's all about the characteristic, the traits of humility. Cause the crowning glory is your humility. Ang taong mapagkumbaba ay laging concern sa damdamin ng ibang tao. Hindi sa sarili nating damdamin. Dapat concern ka sa nararamdaman ng ibang tao. Hindi ka concern kung ano ang nararamdaman mo. At nagdedepende ka sa iyong nararamdaman para sa kapwa mo. Sapagkat ang kapakumbabaan ay nakikita kung ano ang nagawa mo sa kapwa mo at kung ano ang kinonsider mo sa kapwa mo na ipinakita sa kanya. At higit sa lahat, for you to become a great, you must become less. It says, less of you, more of Jesus. At yan po ang katotohanan. Ang gustong ipahiwatig ng ating teksto sa umagang ito, mga kapatid. If you want to be humble, we need to be like Jesus Christ. Less yourself, more of Jesus. For you and for me to enjoy life in this world, be humble. Magpakumbaba ka sa harap ng ibang tao at sa harap ng Diyos. Again, in verse 4 in Psalm 149, for the Lord takes delight in His people. He crowned humble with victory. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tayo sumandaling manalangin. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat ang narinig naming imensahe ngayon may kaugnayan sa aming buhay, sa aming karakter, sa aming iyong ipinagkaloob na pagkaunawa ng isang pag-uugali ng tao. Nang tulad ng iyong sinabi, maging kagaya ka namin, tularan ka namin, na kung paano ka nagpakumbaba,
O Diyos, ibinigay mo ang iyong buhay. Ang kapakumbabaan, tulad ng aming narinig, napakahirap gawin, napakahirap i-develop, lalo na kung nangingibabaw ang galit. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat ang mensaheng ito na aming narinig, isang pagpapaalala kung paano mo kami hinubog sa Kristiyanong pananampalataya at kung paano namin i-exercise ang pagkatawag ng buhay namin sa iyong ubasan at lalong higit, Panginoon, yung characteristic traits of humility na meron sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at pinagpala mo kami sa lahat ng nakinig at nakipag-isa sa araw ng debosyon sa umagang ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen.